Hello, hello, hello! Welcome sa programa sa Malipayong Panimalay. This is Norman C., ang kauban ni Ate Meli Beltran sa Malipayong Panimalay Missions. And currently karon nga nag-oversee sa tanan nato nga mga listeners to the entire province of Bohol. Welcome sa ato ang programa sa Malipayong Panimalay. And once again, kauban gihapon nato no ang youngest son ni Ate Meli Beltran from Blue Flame Eagle TV, and currently karon nga pastor sa Christ the Healer Metro Bohol, no? Pastor Gamaliel Beltran Jr. Mayong gabi, Norman. Thank you very much for having me here again, and also sa atong mga listeners. We are very happy sa inyong mga response sa last nato nga episodes, no? Dalaygo ng Ginoo, may ang Ginoo, and I hope nga mo enjoy pa mo, and then mo ipikto gyud sa inyong makinabuhi, no? Ang matag episode nga ato nga ginahisgutan labi nato mga topics gikan gayud sa pulong sa Ginoo, ug ang mga pamilya ta nato ma-restore, no? Magkahitabo gyud ang damgo ato nga magka malipayon ang atong mga panimalay. Dalaygo ng Ginoo. Kauban po nato karon, no? It's a privilege to have our guest, no, for tonight. One of our dearest friend, no, actually, and a seminary graduate, no, in Christian organization, and transformation assistant of an finance organization, and handler po sa una ni Pastor Gamaliel Beltran Jr. sa mga evangelistic events before. And also a certified songster and church planter, no, with her husband, one of our dear friend also, Reggie Alvarez, an entrepreneur also, a loving wife and a full-time mom sa pagkakaroon. Help me welcome Mrs. Florifel Pingping Masalon Alvarez. Hello everyone! I'm so glad to be here and one of the guests sa Malipayong Panimalay. Just, hope everybody will enjoy. You can call her Madam Ping. Madam Ping. Madam Ping. Welcome to the program. Whatever. Welcome to the program sa Malipayong Panimalay. Thank you. Before kita mo dive in sa ato ang programa, no, and sa pag-recap nato sa ato ang last nga topic, mag-ampo ta, mangayo tagtabang sa ato ang buhi nga Dios nga ihatang giyahan sa ato ang programa karon. Atong ipiyong ato mga mata, dalaygon og silimbahon ang mga Dios, daghan kayong salamat sa imong gugma gyud diha kanamo. Ang imong gugma nga walay paglubad, ang imong gugma nga dili gyud matukib sa tanan Ginoo nga imong gibutang Ginoo sa mga panimalay Ginoo, sa mga bana, sa mga asawa, sa mga anak. And this is our prayers, Father God, that by the blood of Jesus and by the power of the Holy Spirit, nga ang panimalay tinuod gyud nga mahimong malipayon kung ikaw maghari gyud diha Ginoo sa mga panimalay o Dios. Lord, amo ginaampuan karon ang among mga listeners sa tibuok Bohol, sa tibuok Visaya, sa tibuok Pilipinas, o sa tibuok kalibutan nga maabtan ani nga programa. Lord, we declare gyud Ginoo nga imo kining gamiton Ginoo nga programa as a tool Ginoo nga ma-empower gyud ang imong mga panimalay. Give us wisdom, Lord God. We are nothing without you Ginoo. Tabangi kami, and give us words also, Lord God, sa angay namo igasulti karon Ginoo sa amo ang buluhaton ning kagabion. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Amen and amen. Naapa kita karon sa topic nato about sa gugma. Of course, ang gugma kung atong hisgutan, a very huge, large topic. Pwede po nato siguro pangutan-on, Pastor, si Madam Ping, no? Unsa may mga language of love po siguro niya? I think Madam Ping is very familiar with this language of love, no? 5 languages of love, no? Asay mas kusog ka na lang, asay mas dako nimo ani nga language gyud, mas dako og percentage, no? Number 1 is words of affirmation. Number 2, acts of service. Number 3, receiving gifts. Number 4, quality time. Number 5, physical touch. Sa 5 languages sa pinaka. For me, maybe words of affirmation.
Okay, murag ganahan ko nga kanunay i-affirm ang akong mga gibuhat nga naa gani positive nga feedback gikan sa kumbana. May nga na ba. So mura ko ma-encourage og na mga times nga mohatag siya mga affirmation sa kuha. I thought receiving gifts. But words of affirmation number 1. Yes, and also we discuss about dimensions of love, no? Nga ang gugma na ay sukdanan. Dili ka pwede makaingon nga nahigugma ko nimo pero wa gyoy nakit-an, wa gyoy na daw-daw, wa gyoy nahimo, no? Naa gyoy dimension, naa gyoy sukod, no? Ang gugma. Of course, naghiskot kita bahin number 1, dimensions of love is number 1 passion. Kinahanglan nga passionate ka. Number 2 commitment. And number 3 pleasure. Dapat na ay delight and gratification. Dapat malipayon ka, makaproduce siya og kalipay. And above all, number 4 is sacrifice. That even though na ay mga inconvenience, na ay mga kasakit, na ay problema sa utang, problema sa labuhonon, problema sa unsa pa nga mga klase sa problema, kung na ay sakripisyo, pwede gyud nga mahimo gihapong malipayon ang panimalay. And apan karon hisgutan gyud nato ang gugma gyud sa Ginoo. We all know nga kita nahigugma ta sa atong mga anak, nahigugma ta sa ato ang maybe ang ubang mga tawo nahigugma gyud sa ilang iro, sa ilang iring or unsa ba nga klase nga gugma. But wala gyoy makalupig. Wala gyoy sama ang gugma sa ato ang Dios Amahan diha nimo ug nako. Wa gyoy maikumpara ni ana. And I just want to read sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Kung sa Bisaya pa ni siya Jeremias 31 versikulo 3. Akong basahon sa Cebuano. Si Jehovah sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Grabe kanindot ang gugma sa Ginoo. Walay katapusan. Busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Let's take note no sa giingon nga gugma nga walay katapusan. Ang akong gugma, ang imuhang gugma sa imuhang maybe sa imong asawa, sa imong anak is not everlasting. Dili siya hangtod sa hangtod. Apan ang gugma sa Dios Amahan, siya ra ang naay gugma that will last for eternity. Gugma nga walay katapusan. O diha sa itong mga panimalay, we believe pa sa Beltran nga kung ang gugma gyud tinuod sa Ginoo, maugyoy paharion nato diha sa itong mga panimalay. No? Nga maoy hisgutan nato karon gugma sa Ginoo nga makapabuo sa pamilya ug mahimo gyud nga tinuod nga mahimong malipayon. By hyperbole, we always express that everlasting love, no, sa ato nga kung labi na in the courtship time or even ang lalaki ug ang babae always say nga ako ting higugmahangtod sa walay katapusan, no, everlasting love, no. That song bitaw, I don't think kung mga batan-o nakabalo pa ani, you have to be in the 50s to hear the song, no. A million years from now, a million years from now, no, nga gigugma paghihapon kuno niya ang usa ka binuhat, no. Grabe kayo. How, that's how to express, because ang mga tao naturally, that's why gusto butagan nimo commitment kay gusto ka nga di na maundang ang butang nga nindot. Ang nakaguol kay nga, no, tungod sa panghitabo, circumstance, na wala ang gugma, nihupas ang gugma, mahupas ang gugma di sa pamilya, sa relationship, sa couples, dito sa mga anak, sa amahan, sa mga ginikanan ngadto sa mga anak. And that's why na-distort ang reality, no? Na-distort ang reality, unya ang kalinaw, ang kalipay, wa nang nakapanglihok ang Ginoo sa sulod sa panimalay. And that's why dali na kay magbingkil na dayon, no? Dali na dayon kay magsininggitay once a monk spoke these words, no, of wisdom in I think from Tibet, no. It's why people are screaming at each other even if they are close together.
because their hearts are far apart from each other. Layo na kayo ang kasing-kasing mo na magsininggitay di ay ng mga couple. Oh, di ra sa ka kwarto pero inyong kasing-kasing tag 5 kilometers na ang distansya. And that's why you have to scream. Million miles away. Ikaw Ikaw, bagid mo scream unta. ikaw mamping nakaagi na ba ka nga Siningitay. diha ra gid mo nagdinulitay mo sa inyong mga dagway pero sama sa giingon ni Pastor Beltran nga million miles away na gyud ang inyong Parang salamat sa Ginoo kay wa jud mi nakasuway Ay, ana. power! Malipayon sila ginagawa. Grabe, Reggie, I really salute. Silence. Patudlo niya minimo Mr. Reginald Alvarez. Let him come to this Story ana. program. Yun sa napaghitabo. Dalay ko ng Ginoo. Experience. Siguro kung naapo kay asawa nga pareho kagwapa siguro ni Miss Ping basin og tinuod gid ko. Di singgitan. By the way no ang gugma sa Dios Amahan diha nato, which is nga mao ni gusto gyud unta nato nga ma-relay gyud nato, ma-communicate gyud nato sa matag panimalay nga naminaw diha karon sa ato ang programa, because our dream and our vision gyud is to have a godly family gyud, Pastor Beltran. You have mentioned giunsa ka pagpadako no ni Timeli Beltran, ni Pastor Gami Beltran, unsa ang kultura sa inyong panimalay nga nakapahimo nimo pod sa imuhang kinabuhi karon to become good and successful father diha sa imuhang panimalay. That's by God's grace. But actually, in our family, ingon ani, ang akong inahan is from Panglao, which is ang akong papa is from Mindanao. Wala siya amahan because at 5 years old akong papa na ilo na siya, wala na siya amahan. Wa siya father figure sa iyang kaugalingon. Wa siya picture of a good father. We rather say, siya nga pagka 5 pa kuno ilang edad, buhi pa iyang papa, pukaon sila hubog, pukaon sila kadakadlawon kay pasumbagayon sila igagaw. Ingon ana kami mga Beltran, we live in this kanang fighting, wrestling world yun, no? So ingon ana, hard siya. He was hard. At times, dili kanunay, pero every now and then it's hard. Nakadungog ko nga si Pastor Gami, akong papa, asawa ni Mama Millie Beltran, is dako og tingog, but never you hear that from the malipayong panimalay herself. Mrs. Ate Millie. Di wala gid siya, wa ko kadungog ni singgit siya sukad. Maskin diri namo. I never really heard her scream at us or to his husband. And I think that's it. No, kanang ilang common kay gingon nila kung kalayo ang usa ice water. Common din ang mga message sa mga wedding, sa mga But I think daghan kayo nga ang usa init, ang usa bugnaw pero bungkag gyapon ang pamilya. That's why there are good values nga atong mga hibaluan gikan sa mga tao, sa mga hearsay like this, pero ang pinaka maayo pa gyud nga butang is kung ang Ginoo gyud mo ni take hold sa inyong kinabuhi. Because wherever the path goes, even into the darkest time, even to the threat of death and destruction, even sin, dalaygon ang Ginoo, kaya gyud ang rescuehon sa Ginoo. If He is really in control, gi-allow man mo karon sa imong panimalay, sa imong relationship nga nagkabungkagay, nagkalintuwad na diha, pero sultian ka kung mutugyan ka sa Ginoo ang imong relationship, imong itugyan sa Ginoo, ang Ginoo maayo kaayo nga mo organize sa tanang mga butang. I give this example of scrambled egg. Kung naghimo kag itlog, you're planning sunny side up, and then nabuak ang yellow, and then you try another one, nabuak ang yellow, dili na nimo ilabay ang itlog. What you do is give it to the master chef, to God. Ang buhaton sa Ginoo, ana nagbutag lamas na niya, butangan niya butter, iya nang scramblon, dili tingali sayon, pero inighuwad niya, inigluto niya, it will be more expensive, it will be more humot pa na nga egg, unsay may tawag, scrambled egg. Same pod sa atong kinabuhi. Kung atong ihatag sa Ginoo, bisag unsa pa ka rumble jumble ang imong kinabuhi, ang ending paghihapon ana, ang kaayo ni Kristo ang makita, mahimaya paghihapon ang Ginoo, malipayon paghihapon ang pinimilay dalay ng Ginoo. Amen. Yes, no. Mamping, sa inyong, as your experience sa inyong panimalay, before sa imong father, sa imong mother, sa may inyong sa may imong nakita po sa ilaha nga makaingon kag, kini nga mga qualities ug nahimo nila
as a couple diha ninyo nga inyong nabalon gyud karon as nahimo na kang inahan pod sa duha nimo ka anak ug sa imong bana, nahimo kang asawa, unsa may nakita gyud nimo nga qualities nga nakapahimo ninyo nga mahimong malipayon ang inyong panimalay Sa mong family sa inyong before. family before? Siguro akong papa ka ng pastor, may gid siya nagdako mi na Christian family. So makit-an gyud nako nga naagid siya kanang hadlok sa Ginoo ba. Nga siya gyud ang nag-lead sa moa nga kanang mahimo mi example pod ngadto sa uban nga mahimo ring suga ngadto sa uban nga mga tawo nga nagtan-aw pod namo. Nga jud kahayag ba. Kay kanang do si papa sa una kanang mamubunal magid siya kay biblical magid no. Pero siguro through ato nga mga experiences sa una nga bunalan mi nga dako pud mi nga badlongon mi na nadyo mga bakos nga gamiton. Pero na side ko nga through adto kanang ni dako jud mi nga kanang mo respeto mi ba mo kuan gid mi niya. Mo respeto mi tungod kay maayo ang ihang pagpadako namo. Yes. Ang Ginoo gyud na gyud sa center sa family. Bisan unsa pa na mo mga times nga kanang naay mga trials or naay mga challenges makagubot-gubot man pero ma-resolve ra gyud siya kay at the end of the day mag-istorya man gyud mi kaming tanan magtapok gyud nga diha gyud isolve within the family. Good communication. Na ato na isgutan last time no kanang kita mga Pilipino sa atong family muna tag presume na lang gyud nato nga nag-communicate ta. Pero ang tinuod wala pero sa ilaha naa sa ilaha. I want to really highlight on that one, no? In the culture nila, kung naikagubot, inikaabot sa gabi, mag-istorya gyutan. Wa di na nimo makita sa mga pamilya ron. No? Very important na siya. Usay mga kung nakalimot ta nga ingon anaon ra day pag-ayos, it's a very good. No, buhatan na ninyo. Buhaton na ni nato. Kung naay kung conflict, ini kagabi ang amahan mo patawag, you know, and then ingon situlon nato. Kung wala diha ang amahan, ang inahan mo patawag situlon, istoryahon. Kung di man masulbo diha at least gipaminaw ang mga sides. Very biblical actually kay na verse nga nag-ingon sa Bible ayaw pasalupi og adlaw ang imuhang kasuko which is nga sa ilahang family gina-practice gid nila. Mao na nga nakaingon siguro siya kaganina sa atong question nga wala sininggitan. Wala sila kaagi og closer sila pero layo ang ilang mga kasintahan. Scientifically nganong ingon jud nga di pa abtan og salupong adlaw kay dili ma-prolong ang imong kasuko, dili mahimong pain and anger og dili magbilin og samad. Kay kung tibok gabi na suko pa kaghapon the next day nabitaw mga couples makadungog ko nagbungon kuno sila usa ka bulan. Wala dako na kayong samad. And then nag-ayos tingali after ko nagtingog wa na settle og tarong or maskin pa nag-settle pero matandog to nga portion mo-explode na pod. Mabalik na pod kay ngano nasamad na dugay ra kayo ang kapungot ang kasuko gihambin. That's why you have to kill those things no diha dayon no. Me and my wife no dali kay may nang no because we are very really kanang kuan sa ministry na at times I think I always admit it's my fault because you know I'm kanang extrovert o kanang sa tawag ani strong personality. I get angry but I'm willing all the time to bridge that gap no and to fix right away even or as soon as we can. It's always open, it's always there. Ano man, I also know that I am not a perfect person. I have to adjust and you know kanang mga butangan pwede ra gyud palabyon. Kinahanglan lang mo surrender, patyon lang ang garbo. Bitaw tinuod no sa ako apo diha no I really admit pod gyud nga kinahanglan gyud pud ko mo grow no na ako'y kinaiya nga kanang musugot ra tag magbungol og usang semana pwede ko ana na ako'y inaana nga kinaiya. I have to admit no kinahanglan ko mo grow ana. My wife knows naay mga several days nga nagkuyog mi og duty sa among office before kay kauban mi trabaho. Tan-awon mi sa mga tawo wala gyud mi nag-away kay maayo gyud kay mi mo project mo dala ning abot sa office ana kuyog mi. Og dalaygon pod ang Dios wa gyud mi gyud pod nakaagi nga sa opisina namo nga nag-away gyud mi pero grabe nagong awayan namo. Pero nako yun ana no I have to grow gyud tinuod no mi so blessed nga nahisgutan nato tungod nga we know nga sa atong mga listeners na ay mga inani nga mga mas lala pa ani nga mga situations gali nga tagpila naka bulan tagpila naka tuig pero wa gyud na ayos and we hope and we pray gyud nga kita makatabang ta nang dapita
And naigingon diri that true love is a choice. Ang tinuod nga gugma, no, ang tinuod nga gugma is a choice, pagpili. Kaya ang Ginoo actually, ita si mean nga sa atong panimalay kanang naghisgot pa nga ang Ginoo paharion nato sa ato ang panimalay. It doesn't mean nga mahimo na isang perpekto nga pamilya. It doesn't mean dili na siya mo erase sa kamatuoran kung perpekto na mo nga kung hapaharion ng Ginoo dili na but pasabot nga di na mo mag-away, dili but ipasabot nga wala nay conflict, dili but ipasabot nga wala nay problema. No, it's not that dili inana ang but ipasabot ana. It means nga kita wala gihuwat sa Ginoo nga mahimutang perfect ay hata niya gihigugma. Pasudol ka di ba? Wala gihuwat sa Ginoo nga ako mahimong perpekto, si Madam Ping mahimong perpekto, si Pastor Beltran mahimong perfect nga pagkatao ay siya nahigugma. No. Ang pulong sa Ginoo gali nag-ingon while we were yet sinners. Sa diha nga Christ died for us. Yes. Sa diha nga makasasala pa ta, sa diha nga naglunang-lunang pakasasala ang si Ginoong Hesukristo nagpakamatay na siya daan para nimo sa diha nga makasasala pa ka. Ang atong trabaho is to let that love explode diha sa ato ang mga kinabuhi o diha sa ato ang mga panimalay. Yes, naay mangutana ang inyong panimalay ba makasinati kinaani maski mga Kristohano na mo? Yes, of course. Naay mga problema, lalom nga mga problema. But kung naa ang gugma sa Ginoo, sama sa giingon ni Madam Ping kanina sa ilang panimalay, nga ilahag yung mahisgutan properly ang issue ma-deal diha gyud dayon ug dali ma-patch up. Dili na siya mo dugang og daghan pang mga damages no sa atong mga kinabuhi kung naa gyud diha tinuod ang gugma sa Ginoo. Nga lahi kaayo gyud ang dagan sa ato ang panimalay. Ako gyud Pastor Beltran and Mamping, I was very sad gyud. Nagsubo gyud ko pag-ayo. Kung makahinumdom mo mga kaigsuunan, nahimong precedents ang paghikog sa island o Bohol. And I was daghan kayo gyud. Pertig yung daghana. Og na-disturbo gyud ko pag-ayo. I was really praying gyud. No nga Lord, nangutana ko sa Ginoo, Lord nganong inaani man ni nganong mga batan-on tungod lang kay nag-uyab-uyab or gibiyaan sa uyab, siguro through text or unsa. Nganong niabot gyud sa punto nga nahimo gyud inaana nga naghikog gyud. No, murag dili nako gyud masulbad. Og nangutana ko sa Ginoo. That's why we are so sad gyud, no? Pastor Beltran sa mga panghitabo. We really pray gyud. We are really praying nga wala na untay mudugang. Aning mga butanga nga mag-commit og suicide. Dapat sulbaron jud kung naay mga conflict, naay gap of hearts sa matag usa kay kung dili nimo sulbaron ang problema diretso sa mag-asawa, ang mga plato ug mga baso delikado. Mauna nga gadaghan karon ang mga Korean surplus o mga Japanese surplus siguro. No, natay mga kaila di nga nag-open sila kay sige away. Panglabay na. So inaana atong gihangyo kauban sa gahom sa atong Ginoo nga if ikaw karon diha nga naminaw karon sa ato ang programa, if naay conflict, pwede gyud kaayo dili na nimo padugayon. Either ikaw ang mo approach, dili na nimo hulaton kay usahay magud Pastor Beltran sa issue sa bana og asawa. Naghuwatanay magud og kinsa gyud una mo approach. Paghiay ba? Nakagikana ba? Paugat kayo kinsa gyud mo una. So nato jud ako nga si Reggie ang muna. So huwaton gyud nimo aron pero nga. Pero sayo di na jud makagwanta. In Ate Millie's words is ang garbo man gihapon gud no. Ang garbo mao ang poison nga kung imong tunlon makaayo. Wow. Pwede nimo baligkon. Ang garbo mao ang usa ka hilo nga kung imong tunlon makaayo. The term is tunlon nimo imong garbo. It is impossible. I think it is impossible. No, only by the grace of God. Kung dako ang grasya sa Ginoo niyo, dako ang panaglihok sa balang espiritu diha sa pamilya. Because God is love. Naa na nga karakteristik inita niya. Kita pod gihimo ta sa image sa Ginoo. The more that we love God, the more nga makakonekta sa Ginoo, the more nga masuod ta sa Ginoo, the more nga magigiusa ta sa Ginoo, the more nga mo reflect ang gugma sa Ginoo, that characteristic of love gikan sa Ginoo. Mapasayon ang atong trabaho. Yes. Whether we like it or not, no, ang pagtuo diha sa Ginoo, ang
gugma diha sa Ginoo, ang relasyon diha sa Ginoo importante gyud kaayo na, more than all those wise words nga kaya natong isulti sa atong baba. Even if you are doing these things, even if you try to patch up every conflict sa inyong kinabuhi, but without God, it is still empty. Si Pascal nag-ingon, in every heart of a person, there is that vacuum that only the Lord Jesus Christ can fill up. Bitaw, for the Pastor Beltran, no, for the benefit sa ato ang mga tigpaminaw karon, kita nagisgot sa gugma sa Ginoo sa diha sa ato mga kinabuhi. Can you tell us more, unsaon ba gyud pagpasulod sa gugma sa Ginoo diha sa panimalay gyud? The Bible says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Naagyo'y pulong sa Ginoo. Makabalo ka unsay nahitabo unsa ang gugma sa Ginoo. That's why the Bible is a very, very important manual nga nakalimtan na sa atong society karon. And then because in the Bible you will see yourself, you will know who you really are. In Genesis, unsa ang klase, it is a love letter from sa Ginoo nimo, ang history sa Ginoo nimo sa imong relasyon, diin ka nabuak pinaagi sa sala, giunsa ka pag-rescue ni Ginoong Kristo gikan sa sala, nga gibayran, giantusan, makita nimo diha gibiyaan ni ang langit, nataw siya sa usa ka pasungan, from kingly, gingharian, he's the darling of heaven, gibiyaan niya tan para nimo ug para nako, and then namatay siya dito sa cross, he's suffering his life of without sin, though tempted, the life of the Lord Jesus Christ, his walk of humility, the miracles nga iyang gihimo, ang iyang kamatayon nga dili sayon, grabe kayo nga kamatayon, giakusahan siya, ang pagtraidor sa mga disipulo niya, ang pagbiya sa mga tao niya, and then pero iya pagyapon gipasaylo bisan pa ang nipatay niya, ang mga tao niya siya nga pasayloa sila, amahan pasayloa sila kay wa sila nasayod sa ilang gibuhat. That love and compassion in the point of that is the most dark part sa tao nga mao pagyapon yang ginuna. And then katulog adlaw, walay parihan niya, nabanhaw siya, sumala sa iyang giingon, bodily I will resurrect, nabanhaw siya, Dios siya nga buhi, tinuod yun siya nga Dios, walay laing makaklaim anak, kay way makaingon nga mamatay ko, hindi katulog adlaw, mabanhaw ko, mahitabo kayo, siya ra yun naka-exclusive kahimo anak, unya andam siya nga puyo sa imong kinabuhi, o sa akong kinabuhi, sa dihang imo siyang dawatan, tuuhan nimo, unya muubay ka, nga siya gyud ang Ginoong Dios ug manluwas mo biya na ka sa imong pagkamakasasala ug mosunod ka niya diya sa pagkamatarong ug sa grasya niya na ikaw naluwas ka, giandaman ka og balay dito sa langit. Kung naa ka na nga concept sa sulod nimo, convince ka, nagkinabuhi ka according to that, nga giluwas na ko sa Ginoo, di na ko maghugaw-hugaw, sin is still there, kanunay mag-threat atong sin, pero wa na siya gahom. He is not in control. You can repel, you can repent. Di na yung kapugong mag-inom, di ka mapugan kung sa mga daotan nimo gustong waton. You already have the freedom. Though in this life na pa ang sala, pero wala na siya control nimo, because napuno na kasagugma sa Ginoo. And we are talking about the grace of God. Dawat dawaton siya sa imong kinabuhi nga personal gyud nga manluluwas. Some people try to debunk na ani nga thought nga personal relationship ang interest sa Ginoo diha nimo o diha nako, because they want to padakon nila ng religion, but religion is man's effort towards God. Ingon ang Ginoo kanang religion sayo na manghatag ka sa relihiyon na, but it doesn't talk about your salvation. Yes. In terms of salvation, siya may mangluluwas, siya ay nagpakamatay, igo lang kamo dawat ug mutuo niya, dalay gyud Ginoo. Yes. Mamping, any reaction sa gisulti ni Pastor Beltran? Very agree gyud tinuod. Ato lang yung dawatan si Jesus our Lord and personal Savior, and natay relationship gyud siya nga tinuod, intimate relationship nga siguraduon jud nato nga siya gyud ang ato ang kanang immediate gyud nga maduulan ba. And sure gyud ko nga everyone who calls on the name of the Lord will be saved gyud. Aluwas gyud ta. Yes, that is why it is not really enough nga dili paigo nga nakaila ka sa Ginoo.
dili paigo. Kisa man na si Jesus katong namatay lagi o katong nabanhaw, dili na siya paigo nga nakailara ka ni Hesukristo, no? Unsay atong kinahanglan, dapat nga naa kay relasyon diha mismo ni Kristo. Kaya ang tanan nga mga tao sa tibuok kalibutan nakailan ni Kristo. Even non-Christians kaila sila ni Kristo. Religious leader, no? Pero mailhan yun na siya actually, no? Kung tinuod ba yun ka nakaila og nisunod og nihinulsol is bunga. Sa bunga, daghan kayong pwede mo wali, daghan po kayo pwede mo sulti, pero tan-awon na mo ang kinabuhi, puno sa kangit-ngit, puno sa sala, nagkinabuhi sa sala. That's why many of us, we believe, we like this person, but then, ang kinabuhi mismo, napuno sa kapungot, napuno sa mga pagbahin-bahin ka naghisgutan sa Biblia, napuno sa mga kahugawan, and then, napuno sa bisyo. How could you teach people and say nga sakto ang imong gituuhan religion where ang imong kinabuhi wala na munga, no? Dapat kung mangga yun ang bunga, di pa yung nga mangga na ang bunga ana santol, no? Makita pud sa bunga, mailhan pud kung tinuod ba gyud. And that's why check sa mga taong imong gituuhan, check sa mga taong imong mga amigo, kay usay nindot kay sila og words of wisdom, pero ang kinabuhi dili gid mo balance according sa ilang kinabuhi. Good to know yun, no, nga mahibal-an nato nga ang ato yung fruits, ang ato yung bunga, ang tinuod og ang genuine nga nakaila diha ni Hesukristo, magbunga gyud ang iyang kinabuhi og pagkabalaan. No, it doesn't mean nga mahimo kang perfect, but ang imuhang kinabuhi magkabalaan. Kung ang imong panimalay naghari diha si Hesukristo, mahimo gyud tinuod nga malipayon kay nganuman ang atong family will kanang move on towards holiness sa pagkabalaan ni Kristo. Kung naay problema, magampo. Kung naay problema, dili mag-blame, dili magtudtod, kinsa may kuan ani, kinsa may atong basulod ani, kinsa may unsa may himuon ani, or maghimo ta og mga solusyon nga abi nato sakto pero makapasamot di ay sa ato ang mga problema. Kay naaman sa pulong sa Ginoo ang tubag sa tanan nga mga problema nga tungha diha sa atong panimalay. I remember Miriam Kiambao. It's really amazing gyud giunsa gyud pagbag-o sa Ginoo nga gikan sa kinabuhi nga wa gyud na mauping. Give me na right a little bit. Grabe darkness. I think naminyo siya og kanang very rich Italian. Dato gyud kaayo, very rich Italian. Dili ordinaryo nga pagkadato, very rich. Nagpuyo from sa kinabuhi niya sa Pilipinas, sa pagbinyo nila ni ato sila Hong Kong, ang ilang gipuy-an sa Hong Kong, a very big mansion which is seldom ra nimo makita ng mga mansion dito sa Hong Kong, kay ang nagpuyo dito naaratanan halos sa apartment. So sila nagpuyo sila sa mansion overlooking, grabe kadato ang iyang bana. And usahay kung uli ang iyang bana, ang pasalubong ordinaryo nga pasalubong, scarf, like for example kini inaani nga scarf, Hermes nga scarf, o unsa pa na nga mga scarf kanang 10,000 pesos ang scarf. Kita mamalitag scarf 10 pesos. Pero si Miriam tagaan siya scarf. Kwadra, ordinary nga pasalubong. Bag nga tag 50,000, mga ordinary pasalubong. But niabot sa time tungod nga sa atong naisgutan ganino, wala gyud ang Ginoo naghari sa ilang panimalay. Puro tanan temporary things, puro kita na naan niya tanan, nindot nga sakyanan, magpili siya unsay color mo ato siya kuan, asa naa tanan, but niabot sa punto gyud according to her testimony nga nahimong grabe ka miserable ang iyang kinabuhi. Sakiton sa iyang bana, magdala ang iyang bana og babayi nga lain sa ilang bahay. And then balik-balik nga kinabuhi until niabot ang panahon ang time nga gusto na siya mulayas kay it seem nga murag ang iyang kuan na siya maayo, gi-abuse na siya kaayo. And then niuli siya sa Pilipinas nga wala gyud. Walay kwarta. And then grabe na-depress siya pag-ayo to the point nga gusto siya mobalik sa showbiz pero dili na the same sa iyang pagbalik. Lahi na kaayo. And then daghan pa kay nahitabo sa iyang kinabuhi, and then niabot ang point sa iyang life. Gusto na siya maghikog sa iyahang kwarto. Pila na siya kaadlaw nga sige gihilak. Unya gusto siya mo strive og
nga modato na pud og balik karon ipasigarbo na pud siyang bana nga okay na ko wala ka, pero nahimo miserable ang iyahang kinabuhi. And then niabot sa punto nga grabe gyud ka tinuod ang pulong sa Ginoo. Kaya nang giingon na sa Ginoo diya sa Matthew, katong mangita kanako makakita gyud nako. Katong mangita na. I'm telling you, pangitaa ang Ginoo diha karon sa imong kinabuhi. Whatever it takes. Pangitaa ang gugma sa Ginoo. Ingna ang Ginoo, Lord, ako gipangita kung tinuod ka ipabati nako karon, hikapa ko or unsa nga mga sign ang imong gusto, and then the Lord will actually speak to you gyud. Mao ni nahitabo sa kinabuhi ni Miriam. Grabing iyang hilakpila na ka days, wa na siya luha, and then kanang wa na siya kaon, gusto na siya maghikog kay wala na siya mahimo sa kinabuhi. Imagine, one of the most beautiful woman in the world, mao na nahitabo. Mao na nga dili gyud na kasiguruhan ng makapamana kag dato. Dili na kasiguruhan makakuan ka nga. No, it's not that the assurance. Mahimo rang noo miserable. Kadaghan kayo mga naadya karon nga naminaw po sa atong malipayong panimalay nga walay kwarta, very simple living, pero malipayon ang ilang panimalay. It's because nga naigugma diya sa Ginoo. No, niabot sa punto gusto siya maghikog, pero nangita siya sa Ginoo. Ningon siya, Lord, kung tinuod ka pakita nako. Kabaw mo siya nahitabo niya according to her story. Very literal. Sa diha nga gusto na siya maghikog, na ay kamot nga nihapuap siya ang buhok. Wala siya kauban sa kwarto, na ay someone kamot nga nihapuap siya ang buhok nga, anak, Tagalog na to. Anak, tahan na, nandito ako. Naghihintay lang ako sa iyo, nandito ako. Nabati gina ang presensya sa Buhay yun ang Ginoo. Tinuod yun ang Ginoo. Grabe ka tinuod. I was really actually crying when I heard. Very literal ang tinuod. Giingon sa puno si Ginoo, those who will seek me will find me. The God's eternal love is actually a pursuing love. It is a pursuing love. Not just, it is eternal and it's at the same time pursuing doon juga. You know, usay una-una na to sa Ginoo is like a police. Kung buutan ka, amigo nimo. But actually, ang Ginoo nahigugma sa kanunay nimo. Ikaw lang nawa na imong sensitivity sa diyang naa ka sa sala. Sa diyang naa ka sa material things, nalunod ka sa mga kapaitan, mga inner hurts nimo diha. Pero sa diyang abrihan nimo kasing-kasing, ma-realize nimo nga gigukod di ay ka, gipursu di ay ka sa Ginoo. Ang Ginoo nagdagan padunong nimo pareha sa prodigal sa naghuwat ang iyang amahan, ni dagan diha niya. Same pod in the story of Hosea, the prophet Hosea, aron makasabot siya sa gugma sa Ginoo, gipapangasawa siya og burikat. No, usa ka prophet gipapangasawa og burikat, nakaanak sila, daghan na sila ka anak, pero namurikat paghihapon niyang asawa. Pero kay nahigugma nag-ayo si Hosea, iyang gipangita iyang asawa, diin siya pangita hangtod nakit-an niya wa na lusyang na, bulingit na, nakagapos na, gibaligya na as a slave. Pero kay gahigugma siya kay sa iyang asawa, iyang gipalit paghihapon niyang asawa aron ibalik diya sa iyang panimalay. Mo ni picture, and then giingnan dayon si Hosea, tanaw Hosea, nakasabot pa kasanggugma kay si Hosea, tingalan no silutay na ni sila kay mga badlungon kaayo. Pero dito nakasabot si Hosea, ingon ani di ang gugma sa Ginoo nga bisan pa og mulayo ang akong asawa nagkinabuhi sa pagpakasala, no, ang Ginoo nagpursue paghihapon, nangita paghihapon, willing mo pay the price. Ug ang Ginoo sa diyang naggukod siya nimo, iyang gihatag ang iyang kaugalingon, ang iyang bugtong anak, nagpangamatay dito sa cross aron lang gyud ma-rescue ka gikan sa sala. And that's why, no, it is a life of thanksgiving, no, hangtod nga makasabot ka nga ngit-ngit din imong kinabuhi niya, girescue ra ka sa Ginoo, diha gyud ka makabati fully unsa kadako ang Ginoo. Kung nagtuo ka nga matarong kang tao, wala na ang doktor para sa mga taong dili masakiton, kundi katong mga tao nga naka-recognize nga naa sila sakit, ang Ginoo usab ingon ana usab siya, ikaw mag-recognize ka sa imong sakit nga mao ang sala. And then the time nga ma-realize na nimo nga maoran ni nagkababag ang imong inner hurt ra, ang imong nakababag sa Ginoo nimo, ang imong mga bisyo, ang imong mga kapaitan, ang imong mga kapungot, then abri ang Ginoo, nakita nimo nagdaghan ang Ginoo, nagpursue ang Ginoo nimo, rescuehon kaniya like Miriam Kiambao,
makabati ka sa iyang gakos, makabati ka sa iyang gugma, bisan pakaron-karon dayon, gunitan ka sa Ginoo, bisan unsa kalisod imong problema, ingka nalubong na ka sa utang, nabungkag na imong pamilya, sultian ti ka, ang Ginoo mao ang maayong magbalantay, bisag naa pa ka sa baba sa leyon, kaya kaniyang rescuehon, bisag naa pa ka sa baba sa lobo, kaya kaniyang rescuehon. Kung nabilin pa ng imong kamot diha, iisa na sa Ginoo. Kung nabilin pa na imong tuod, iluhod na sa Ginoo karon-karon dayon, rescuehon pagyapon ka sa Ginoo. Those whoever nga magtawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas gayud gikan sa every situation, even to sin and hell. Dalaygon ang may ni Dios. This kanang hymnal, hymnal kay kanang hymnal ana. Maminaw na puntaan. I don't know, dili ko nahimo man siyang balak, pero no, kung tinta pa ang kadagatan o papil pa ang kalangitan, kung kung ang tanang tao magsulat, no, lapis pa ang kalasangan, ug tanang tao pasulaton kuno sa gugma sa Ginoo, muhubas na lang ang dagat, maupaw na lang ang kalasangan, mapuno na lang ang langit, dili paghihapon matukib ang gugma sa Dios. That is why dapat masabtan nimo nga sa imong panimalay karon, dako kayo ang plano sa Ginoo, dako kayo mo rise up imong panimalay. We declare ang imong panimalay mo rise up, imong mga anak, ikaw, imong asawa, imong mga anak makabati sa gugma sa Ginoo, ug ang inyong pamilya mahimong i-rise up sa Ginoo aron nga mo multiply og daghang gugma sa Ginoo. Akong basahon pagbalik, no, in Jeremiah chapter 31 verse 3, si Jehovah sa kanhi pa niingon na siyang daan, nagpakita kanako nga nag-ingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Gugma nga walay katapusan. Busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw diha sa gugma sa Ginoo. Dalaygon ang Dios og hinaot ang gugma sa Ginoo karon mabati nimo. Before ta mo end atong daygon ang Dios, atong pasalamatan ang Dios sa ato ang closing prayer, let's ask Pastor Beltran to pray for all our listeners sa malipayong panimalay. Let's bow our head and pray. Lord Jesus, salamat kay Ginoo sa pag-iistorya kanamo karon nga kagabion o Dios. Salamat ni ini nga programa nga maka-bridge gikan ni adtong mga panimalay Ginoo sa Cebuano speaking people Ginoo sa tibuok kalibutan o diri sa Visayas area Ginoo and Mindanao. Lord, ikaw mag-grip Ginoo sa matag usa, take hold Ginoo sa matag panimalay, labi na katong magkabungkagay Ginoo nga makabati og tingog nimo Ginoo. Lord, I declare an intervention right now sa mga relationship. I declare humility mo spread out gyud Ginoo gikan sa kasing-kasing ni Ginoo Kristo. Lord, nga ang matag usa magpaubos diha kanimo, mosurin na mabati nila ang tapion sa imong kamot ug kabugnaw Ginoo sa lihok sa balang espiritu ug hunghong Ginoo sa gugma gikan sa imong pulong Ginoo, samtang naminaw sila ani nga program ug bisan pa sa ilang pagkatulog karon nga gabi, imo silang protectionan, imo silang ayuhon gikan sa mga sakit. Right now, I apply your blood Ginoo from the 39 lashes Ginoo, nga ang tanan sa imong mga labod kami makabaton og kaayuhan sa tanang sakit Ginoo. And I declare Ginoo kalig-on sa lawas, I declare restoration sa mga organs, restoration sa mga blood veins Ginoo, sa tanan Ginoo nga blood flow Ginoo. I declare Ginoo love and compassion mag-spread out gyud, mag-explode sa matag panimalay. Mahimaya ka o Dios ang mahitabo gyud ang pananaw nga tanang mga panimalay o Dios ma-restore, magbaton og tumong diha kanimo og makabaton og kalipay og kalinaw gikan gayud kanimo. Kinaamong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you so much and God bless natong tanan.